Lord. Lahat po na pinagpala ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Okay, so pakibati mo yung katabi mo ngayon. I'm glad you are here. Amen. So, ngayon mga kapatid, babalik na po tayo sa ating series sa Book of Philippians. Amen. Kasi nung nakaraang Sunday, meron pong dumating na ating mahal na visiting pastors from Philippines. Kaya siya po ang nagturo. Marami yung guest natin nung Sunday. Tatlo sila. Amen. Si Pastor Arnold, Pastor Joey, at saka si Pastor Albert. Marami yung guest natin nakaraang Sunday. Kaya mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang ating series, mga kapatid. Amen. So kayo po ay naanyayahan na tumayo at bilang paggalang sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Philippians, chapter 4, verse 6 to 7. Amen. Ito, memory verse po natin ito, di ba? Alam natin lahat ito, kahit hindi natin nakatingin sa screen, alam po natin. So sabi sa verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Tayo manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon Jesus, nihayag na ugad ang iyong salita na aming pagbulay-bulayan ngayong hapon. Dalangin ko, Panginoon, na ito po ay mabigyan mo po kami ugad ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Wisdom and knowledge, Lord, na nagmula po sa inyo para anuman yung nais mong iparating sa amin ngayong hapon, ito po ay maintindihan po namin, Panginoon. Lord, lalong-lalo na ugad, yung lingkod na gagamitin na maghayag na yung banal mong salita, Lord, ibaba mo ako, Panginoon, sapagkat inaamin ko, O God, wala po akong kakayanan, liban lamang kung ako yung sasamahan. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mensahe, ang iyong pagnilay-nilayan ngayong hapon, i-bless mo ang iyong mga anak na makikinig sa inyong banal mong salita, ihanda mo, Panginoon, ang kanilang mga tenga, maging lalong-lalo, Panginoon, sa kanilang mga puso. Ito po, Panginoon, ay may itanim sa kiputuran ng kanilang puso, bawat kataga, Panginoon, na kanilang mapapakinggan ngayong hapon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na tayo, kapatid. So, nung nakaraan, last Sunday, mga kapatid, itinuro ng ating mahal na pastor, ano ba yung, sino bang nakakalala yung ating pinag-aralan? No, the virtue of gentleness nung last Sunday. Di ba? Yung itinuro ni Pastor Jim dito sa series po natin. So, meron po natin napag-aralan doon na yung mga recorded in the gospel of how Jesus showed gentleness, di ba? Nakita po natin doon. Ano yung una na binanggit ni Pastor? The nature of the Spirit. No, yung sinasabi kong recorded in the gospel of how Jesus showed the gentleness. Ano yung unang binanggit ni Pastor? Yung Good Samaritan. Yung Samaritan woman. Di ba? Pangalawa, yung para 38 years na paralyzed sa Bethesda. Amen. Ay yung pangatlo, yung prostitute woman. At yung pang-apat, yung kriminal. So, mga kapatid, bagamat ito po ay ang ating Panginoon Jesucristo, bagamat ito po ay magkaaway ito sa Samaria at sa ating Panginoon dun sa lugar nila. Sila po ay hindi magkakasundo. Pero ipinakita pa rin ng Diyos ang pagmamahal niya sa Kanya. Amen. So, ang salvation, mga kapatid, ay hindi lang para sa mga mabubuti at mababait, para rin sa mga kaaway po natin. Amen. Kung maalala nyo, inialok ng Diyos yung tubig na nagbibigay buhay sa Kanya. Bagamat siya ay makasalanan, bagamat siya ay, sabi nga ng Biblia, marami siyang asawa. 5 ang kanyang asawa at pati yung kanyang kinakasama, hindi niya asawa. Kaya nung ipinaabot sa kanya ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, yung tubig ng nagbibigay buhay,
naging interesado siya. Naging interesado yung babae. Di ba? Sabi niya, gusto kong matikman yan. Pero sabi, ang sagot ng Panginoon, umuwi ka muna at tawagin mo ang iyong asawa. Wala akong asawa, sabi niya, di ba? Tama nga, sabi ng Panginoon, hindi ka nagsisinungaling, nagsasabi ka ng totoo. Pati nga yung ikinakasama mo ay hindi mo asawa. Kaya mga kapatid, dapat po natin irespeto anuman yung mga kalagayan ng ating mga kapatid. Ito po ba ay nakakilala sa Diyos? Hindi, dapat pantay-pantay ang pagtingin po natin sa kanila. Amen. Mahalin po natin sila. Amen. Yung isa naman, paralyzed ng 38 years. Kasi doon sa Jerusalem, mga kapatid, mayroon tubig doon na kung saan kapag gumalaw yung tubig, ibig sabihin, kinalawkaw ng Holy Spirit. Kaya kapag sino ang unang, kapag gagalaw yung tubig, kung sino ang unang lulusong doon ay siya ay gagaling. Amen. Kaya yung isang paralitiko, dahil wala siyang tutulong sa kanya, lagi siyang nakahiga na lang doon sa kanyang higaan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, bakit? Ano bang gusto mong mangyari sa iyo? Bakit hindi ka lumulusong sa tubig? Anong sagot ng paralitiko? Wala man lang, gustuhin ko man, wala man lang tutulong sa akin. Anong sagot ng Panginoon? Kung walang tutulong sa iyo, walang bobohat sa iyo, ako na ang lalapit sa iyo. Yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya kung ano man yung matindi mong pinagdadaanan, kapatid, kung ang palagay mo sa sarili mo ay hindi ka na maghahakbang sa dami ng iyong problema na pinagdadaanan, alalahanin po natin, ang Diyos tumatapik sa iyo. Sabi niya sa iyo, anak, ano bang kailangan mo ngayon? Amen. Lumalapit ang Panginoon. Ang tingin mo siguro hindi siya lumalapit. Pero tingnan po natin, lumapit. Linapitan na yung paralitiko. Walang tutulong sa iyo, ako na ang tutulong sa iyo. Amen. Ano ba yung isang halimbawa ni Pastor? Yung prostitute woman. Ang Panginoon Jesus ang nangangaral doon sa templo, ang daming mga tao na kanyang inaaralan, biglang sumulpot yung mga Pariseo at mga Eskriba. Dala-dala nila yung isang babae. Ito po, nahuli po namin sa pangalan niya. Ayon sa batas ni Moses, dapat papatayin ito hanggang sa babatuin hanggang ito sa mamamatay. Yun ang sabi niya. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa kanya hanggang mamatay. At siya ay nagsulat sa lupa. Ano bang sinulat ni Jesus sa lupa? Kasi may nagtanong, isang makuriri sa Bible study, ay Pastor, ano ba yung sinulat niya? Sa Biblia, walang dalagay na wala siyang isinulat doon. Pero personal na opinion ko, personal na pananaw ko, iba't ibang uri ng kasalanan ang sinulat niya. Siyempre, kapag ikaw ay nakatayo ka doon sa harapan ng iyong kausap, pag may ginagawa, ano bang ginagawa mo? Siyempre, curious ka, titignan mo kung ano yung ginagawa niya. Nakita niya nagsulat. So, mayroon siyang isang babae, isang Pariseo gustong bumato kay Jesus. Sabi niya, babatuhin niya. Nakita niya yung sinulat ni Jesus. Sabi niya, hindi ako naman nagnanakaw, pero sinisiraan ko naman ang aking ministry. Hindi ako qualified. Umalis. Di ba? Yung iba naman, hindi nga nag-chismis, pero nagnanakaw naman. Hindi rin naging qualified. Walang naging qualified sa kanila. Amen. Sabi ng Biblia, unti-unting umalis mula matanda hanggang bata. Bakit na unang umalis ang mga matatanda? Kasi mas maraming kasalanan ang mas matanda kaysa sa mga bata. Kaya unti-unti silang umalis. At ang natira lamang doon ay si Jesus at sa kayong babae. Amen? Anong sabi ni Jesus? Asaan na sila? Unti-unti na silang umalis. Sagot niya. At ang nakilala ng Panginoon ay si Jesus at ang iyong babae. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Okay, ako rin, hindi rin kita paparusahan. Pero huwag ka nang magkasala. Sin and sin no more, sin no more, sin no more. Go and sin no more, sin no more. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya.
Ganon. Tayo kasi masyado tayo mapanghusga. Amen. Kung ano yung narinig mong balita, ay pinakinggan mo, ikinalat mo. Ang Panginoon hindi o ganon. Hindi siya mapanghusga. Amen. Malawak ang pangunawa niya. Dapat ganon po tayo mga kapatid. Amen. At sa maging dun sa isang kriminal na napako sa krus. Di ba? Sabi niya, kinutya yung isa, tapos yung isa pinagmalasakit si Jesus. Anong sabi niya doon sa mabait? Ngayon din, kaya kasama kita sa ating paraiso. Ganyan mga kapatid, ang kabutihan, kabait ng ating Panginoon. Bagamat siya ay ang mga kinukot siya, minamak siya, pero ipinakita pa rin niya ang tunay na pagmamahal niya sa mga tao. Amen? Amen. Mga kapatid, so itong ating pag-aralan ngayon mga kapatid, hindi pa rin yun, intro pa lang yun, yung kaya medyo mahaba-haba itong ating topic. Total wala po naman tayong ID 101. Hanggang 2:30 tayo siguro. Amen? Amen po ba? Amen. So ako po yung hingi ng paumanhin po sa inyo. So ang pamagat po itong ating pag-aaralan, how to be free from anxiety. Kung paano maging malaya sa pagkabalisa. Amen. So meron po tayong dalawang tatalakayan dito. Dalawa lang pero mahaba mga kapatid. So number 1, understanding the nature of anxiety. Pangunawa sa likas na katangian ng pagkabalisa. Number 2, winning the victory over anxiety. Amen. So tanong, kapatid, mayroon ka bang worry na pinagdadaanan ngayon? Meron ka bang takot? Meron bang mga umaagaw sa inyong atensyon sa mga bagay na ginagawa mo? Amen. Anxious ka ba? Amen. May anxiety ka ba? Amen. May mga kapatid, may pag-aalala ka ba na pinagdadaanan? Amen. So, ngayong hapon mga kapatid, ay pag-aaralan po natin kung paano po natin i-handle ang mga worries na ito, mga anxiety na ito, mga takot na ito na ating pinagdadaanan. So, para magawa natin yung pinapagawa ng Lord sa atin. Kasi yan ang dahilan kung minsan, ang dami nating dahilan kasi ganito, kaya hindi po tayo nakakasunod sa Panginoon. So, amen po ba mga kapatid? Amen. So, darako muna tayo dito para makita po natin yung kung ano yung mga ipinag-worry po natin. Kadalasan, ang pinag-worry po natin, una, money. Yan. Money, money. Pera, kwarta. Lahat po tayo nangangailangan yan. Amen? Pero sabi ng iba, katatapos lang sahod, wala na naman. Paano ako makapag-church? Bakit pa masahe na ipadala? Lagi tayong tuliro, gulong-gulong ating isipan. Kasasahod mo lang, wala ka na naman pera. Kapatid, alam niyo kung anong dahilan? Hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Kasi pati binhi kinakain mo. Pati hindi sa'yo kinukuha mo. Kaya hanggang sa nawawalan ka agad ng pamasahe. Pag pupunta ka sa church, yasa mo kay Lord yung pamasahe mo. Dapat mag-effort ka naman mga kapatid. Ibigay mo yung the best mo na paglilingkod sa Diyos. Amen. Pera, yun ang problema. Pera. Wala na akong pamasahe, wala akong pambili bukas ng pagkain ko, wala akong lahat. Yun ang kapatid. Alam, sinabi ko na kanina, hindi tayo mapagkakatiwalaan sapagkat kinukuha natin yung hindi atin. Amen. Yung kay Lord, kinukuha mo. Anong sabi ng Biblia kapag kinuha mo yung hindi sa'yo? Anong sabi ng Biblia? Kayo ang nagsabi, wala akong sinabi. Amen. Magnanakaw daw, sabi nila. Sabi ng Biblia, kapag kinuha mo yung hindi sa'yo, magnanakaw ka. Kaya dapat ibigay natin yung para sa Diyos. Amen. Kaya tayo nagwo-worry na problema dahil hindi mo ibinibigay yung para sa Diyos. Pangalawa, job security. Yan. Problema tayo sapagkat hindi natin alam, dapat yung mga bagay na yan, mga kapatid, bakuran po natin yan ng panalangin. Amen. Kaya tayo nagkakaproblema dahil kung saan na ba ikinakalat,
Kaalat dito, kaalat doon. Kung hindi mo sinasabi, hindi mo binantayan, hindi mo iningatan yung trabaho mo. At saka tapos mag-worry ka, paano na? Paano ko masusuportahan ang aking anak sa Pilipinas? Makapag-aaral ba kaya? Makapagtapos ba kaya? Wala na akong hanap buhay dito. Tinerminate na ako. Nag-change employer na ako. Job security, dapat bantayan po natin, palibutan po natin yan sa panalangin, mga kapatid. Relationship. Ito madalas mangyayari sa atin. Ano na kaya? Pag wala na si tatay ko, wala na si nanay ko, sino pa kaya ang mag-aalala sa aking mga anak? Alala tayo lahat. Ang daming worry natin, mga kapatid, na hindi dapat ipag-worry. Pero nag-worry po tayo. Amen. Ano pa? Health. Yan. Tignan mo yung katabi mo. Nakakondisyon ba yan? Sa health, ang dami natin problema kasi sa Pilipinas. Ang dami, ngayon, ang dami ng nagme-maintenance, hypertension, diabetic, mataas ang cholesterol, paano, wala tayong kadisiplina sa pagkain. Amen? Nakalatag na yung litson niya, ang sama pang loob mo pag di mo natikman. Dapat magiging disiplina sa pagkain, tapos pag dumating yung sa health, nag-worry ka. Naku, kailan na kaya ako mabubuhay? Kailan ako yung... Hanggang kailan na kaya ako mabubuhay? Iniisip mo lahat. Ang dami mong ipinag-worry, mga kapatid. Future of family. Ano ba? Mga kapatid, lahat na bagay na ito ay dapat hindi po natin ipag-worry. Amen. Paano na kasi yung anak ko? Sino kaya ang mapapangasawa niya? Makapagtapos kaya siya? Ang layo-layo ba, pinag-worry mo na. Iniisip mo na kung sino-sino ng kanyang mapapangasawa. Mga kapatid, hindi dapat ipag-worry yan. Amen. Huwag ipaghambog ang buka sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari. So, darako na tayo sa ating outline number 1. Amen. Sabi niya dito sa verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. So, do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Amen. Yan ang sabi sa verse 6. So, understanding the nature of anxiety. Pangunawa sa likas na katangian ng pagkabalisa. Defining the word. Sabi dito, the Bible says, do not be anxious. The word anxious, worry or anxiety in Greek, merimnao. Amen. Merimnao. So, yung anxious daw sa Greek, di ba sa New Testament ay isinulat sa Greek. So, ang sabi niya, merimnao, it's taken in 2 Greek words at ito'y pinagsama. Meriso plus noos. So yung meriso, ibig sabihin, to divide or split. Yung noos, ibig sabihin nun, mind. So ibig sabihin, the word merimnao define, the word anxiety means to divide our mind o nawawala ang focus natin sa dapat na ginagawa natin. Yan ang ibig sabihin ng merimnao. So, halimbawa mga kapatid, may nilagay na burden ng Lord sa puso natin. Because of worry, because of takot, nakakatingin tayo ngayon yung mga dapat na hindi dapat natin tignan. Amen. Yung dapat na bagay na tignan po natin, which is the Lord Jesus Christ, nawawala ka. Nawawala yung focus mo sa Kanya. Because of worry, because of anxiety, because of takot. Amen. So dahil sa alitan, hindi tayo nakakatingin sa Diyos. Kaya sasabihin natin, ang dami kong problema. Wala na akong time na hindi na ako makapag-focus sa Panginoon. Ang bigat ng pinagdadaanan kong problema. Yan po ang ginagawa ng anxiety or anxiousness. Amen mga kapatid. The word worry, ang salitang mag-aalala,
ay isang kasing kahulugan para sa pagkabalisa. Magkakapatid yan. Amen. It comes from a word meaning to strangle. Ito ay nagmula sa salitang nangangahulugang to strangle. Ito po ay sa Tagalog ay sakal. Sinasakal. So kung talagang nag-aalala ka, alam mo kung paano ito nakakasakal ng isang tao. Amen. So, katanungan mga kapatid, sa katunayan, ang pag-aalala o pagkakabalisa ay nakakaapekto sa ating pisikal na pangatawan. Amen. Maniwala kayo dyan? Ano bang naramdaman natin pagbalisa po tayo? Pananakit ng ulo, yan. Kasi wala ka, kulang ka sa tulog eh. Kaya sumasakit yung ulo mo, yung aibag mo lumalaki na. Ano pa? Pananakit ng liig. Kasi wala kang ibang piling, lagi tulala. Ay, lagi sleep na yung sumakit na yung liig mo. Sobrang sa kain. Di ba? Ano ba? Ulcer. Magkaka-ulcer ka kasi wala ka ng ganang kumain. Yung iba naman, parang nakita ng likod. Wala kang ibang ginawa kung dumiga. Pinipilit niyang matulog, hindi makatulog. Amen. Yung iba naman, natulog, ayaw nang magising. Gisingin mo yung katabi mo. Pati gising, natutulog. Mga kapatid, malaki ang apekto pag ikaw ay dumadanas ng mga ganong mga problema. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ang pag-aalala ay nakaka-apekto sa ating pag-iisip. Amen. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Matino ba dito pa yan? Huwag mo siyang panghinalaan mga kapatid. So yung ibang laging tulala, malayo ang tingin, wala naman tinatanaw. Kanta yun, di ba? Malayo ang tingin, wala naman tinatanaw. Ganyan ang isang tao na punong-puno ng balisa. Mga kapatid, kasi pag nakikita mo yung kapatiran po natin, ramdam na ramdam mo kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Amen? Lalo na pag ganito ang kanyang problema. Di ba? Pansinin mo yung mukha niya, namimilog din. Kaya, alam na, mga kapatid, dapat pinipilit niyang umiti, pero tagilid yung kanyang ngiti. Fake yung ngiti niya. Pinipilit niya lang umiti para hindi halata na mayroon siyang pinagdadaan, pero ramdam na ramdam mo ba kapatid na mayroon siyang pinagdadaanan. Amen. So, additional thought of anxiety, sabi niya dito, from a spiritual perspective, anxiety is wrong thinking and wrong feeling about circumstances, people, and things. So, alam niyo mga kapatid, maling pag-iisip at maling pakiramdam, yan ang pinakamalaking magnanakaw ng kagalakan ng isang tao. Once na wala na yung kagalakan mo, unti-unti ka nang napapalayo sa Panginoon. Amen. Nanakawin niya yan. Kaya ang pagkabalisa ay isang panloob na trabaho. Ito ay nangailangan ng higit pa sa mabuting hangarin upang makuha ang tagumpay laban sa pagkabalisa, kapatid. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng mga solusyon para malabanan po natin yung mga anxiety na yan. Amen? Amen. So, sabi niya dito, daraw sa outline number 2, winning the victory over anxiety. So, sabi niya dito, the antidote is the right kind of praying. Sabi niya sa verse 6, do not be anxious about anything. Kapag sinabing, when you say anything, ibig sabihin, lahat ng bagay. Amen. Yung kakainin mo, yung future mo,
yung job security mo, yung relationship mo, lahat ng bagay. Dito madalas tayo nag-worry sa pagkain. Amen? Ang taba-taba mo nga, ang taba-taba mo na nga, ikaw pa ang mareklamo. Di ba? Kadalasan ganon, yung mo na ako tinirahan. Ang laki-laki na yung katawan. Pero, anong sabi ng Panginoon? Huwag po kayong mag-alala. Ang Diyos binigyan ka ng buhay, hawas mo yung kakainin mo. Amen? Matthew 6:25. Tignan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-i-inpok ng pagkain sa bodega, sa kamalig, pero pinapakain sila ng Panginoon. Mas mahalaga tayo, kapatid, kaysa yung mga ibon. Amen. Kaya huwag po tayong masyadong mag-worry sa about pagkain. Amen, mga kapatid. So anong sabi niya sa verses? But in every situation na pinagdadaanan natin by prayer. Amen. So the word prayer in Greek, prosike. Ewan ko kung tamang pronounce yan. Prosyoke. Amen. Ibig sabihin, prayer na may kasamang worship. Amen. As a sign of surrender. So yung prayer na binabanggit dito, mga kapatid, ay yung marubdob na panalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang marubdob na panalangin. Prosyoke. So, sa mga kapatid, nais ng Diyos na magipag-usap tayo sa Kanya tungkol sa lahat ng bagay. Lahat, mga kapatid. Nais ng Diyos na taus-puso tayong magipag-usap sa Kanya. Heart to heart po tayo magipag-usap sa Kanya. Kasi sa atin, nagsasalita tayo sa harapan ng Panginoon pero wala sa mood. Basta lang kung ano-ano binabanggit mo, kung ano-ano ang hinihingi mo, hindi mula sa puso. Kaya kung minsan hindi natutugunan ang ating mga panalangin dahil tira ka ng tira, hindi mo man naiisip ito po ay kalooban ng Diyos o hindi. Amen. Dapat matuto tayong i-pour out to the Lord as a light of worship, mga kapatid. Because talking to the Lord is a sign of worship. Mga kapatid, why? Bakit? Kasi alam mo na nandyan siya. Amen. Unang-una, hindi ka mananalangin kung alam mo na nagsasalita ka lang sa hangin. Amen. Pero kung alam mo, kaya ka nagpipray, kasi alam mo na mayroong Diyos na makikinig sa iyong panalangin. Amen. Kasi yung mga iba kasi, nagpipray, pero wala sa mood. Basta lang masabi yung gusto niyang sabihin. Mga kapatid, dapat ang pakikipag-usap natin sa Diyos ay mula sa puso. Amen. And the real prayer is talking to God from your heart. Kasi ang sabi niya, prosyoke. Mga kapatid, kailangan yung marugdog na pangungusap sa ating Panginoon. So, sa tuwing masusumpungan natin ang ating sarili na puno ng pagkabalisa, ang ating unang aksyon ay dapat na gumugol ng oras na mag-isa kasama ang Diyos sa panalangin na may pagsamba. Amen. Pag meron kang pinagdadaan na problema, humanap ka na doon sa komportable ka na manalangin. Na walang mag-iistorbo sa'yo. Wala kang ibang makakaniig doon kundi ang Panginoon. Iyak mo lahat ng gusto mong iyak sa Kanya. Sabihin mo yung gusto mong sabihin sa Kanya. Kapagkat ang panalangin, sabi dito, specific. Sabihin mo na sa Kanya. Kasi yung iba, ang panalangin ng iba kasi kung minsan, hindi man lang nila binibigyan ng halaga. Basta na lang, Lord, gusto ko mag-asawa ako ng matandang mayaman, madaling mamatay. 4 na M. Para pag namatay na, mayaman na ako, Lord. Dapat, mga kapatid,
Alam nyo, papakinggan kaya ng Diyos yun, yung ganung klaseng panalangin, na mag-asawa ka ng matandang mayaman, madaling mamatay. Ang ina-apteran mo lang doon, yung pera niya. Di ba? So mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay tumutulong sa atin na alalahanin ang kadakilaan at kadakilaan ng Diyos. Dapat nating tandaan mga kapatid na siya ang sapat na malaki upang malutas ang mga problemang hindi natin kayang gawin. Amen. Hindi natin ma-resolve yan. Ang Diyos lang po ang pwedeng lumutas sa mga problema po natin. Amen. Sasabihin ng iba, narasolve ba ako ito? Nagawaan ko ng paraan, nagawaan ko ng solusyon. Dahil matalino ako. Kapatid, kung na-resolve mo man yan, pansamantala lang yan. Pero kung sakaling na-resolve mo, hindi ikaw ang resolve yan. Ang Diyos pa rin ang gumawa nun. Siya pa rin ang kumilos. Kadalasan, nagmamadali tayo sa kanyang presensya. Di ba? Kadalasan, dinidiktahan natin ang Panginoon. Kadalasan, mga kapatid, ay binibilangan natin ang Panginoon. Sige ka, Lord, ha? Pag hindi mo ba ibinigay ito, sige ka, hindi na ako attend. Hindi na ako mag-church. Tinakot pa ang Panginoon. Kapatid, mag-church ka man o hindi, ang Diyos, Diyos pa rin siya. Sino ang lugi? Ikaw. Amen. Tayo ang lugi pag hindi tayo nag-church. Kaya, wag po natin takutin ang Panginoon. Amen, mga kapatid. So, ngunit ang kalayaan mula sa pagkabalisa ay dumarating kapag gumugol tayo ng mas maraming oras kung sino siya. Amen. Kaysa sa kung ano ang ating mga problema. Mas malaki ang Diyos kaysa sa mga problema na ating pinagdadaanan. Amen. Amen. Mas malaki ang Diyos, mga kapatid. So, by prayer and petition or supplication. The word supplication sa Greek, disease. Andyan ba? Yan. Disease. Mga kapatid, sa Tagalog, humiling o pagsusumamo. Yan ang ibig sabihin nun. Meaning, specific ang prayer mo. So, ang pagsusumamo ay kung saan nagsisimula tayong ipaalam sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ito ay nasasangkot ng mataimtim na pagbabahagi ng ating mga problema at pangangailangan. So, ang kalayaan mula sa pagkabalisa ay hindi nagmumula sa kalahating puso at hindi tapat na pagdarasal. Amen. Buong puso at dalisay na puso at tunay na pagdarasal ang kailangan upang tayo'y makalaya sa pagkabalisa. Amen. Na kahit na ikaw ay panalangin ng panalangin, pero yung puso mo hindi buo. Kalahati lang yung puso mo. Hindi makakarating yan sa trono ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos, buong puso ang nais niya. Amen. Bagamat alam natin, mga kapatid, na hindi tayo makapakinggan dahil sa ating maraming pagsasalita gaya ng inaakala ng ilan. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na masama ang manalangin ng mahaba. Ang binabanggit dito, yung manalangin ka, babanggit ka ng salita na wala namang kasaysay, wala namang kabuluhan. Amen. Amen. Kagaya ng mga panalangin ng iba, O Panginoon Hesus, patawarin mo ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Ano yon? Anong klaseng panalangin yon? Patawarin mo si Tirso sa purgatorio? Kapatid, ano bang sabi ng Biblia?
Sabi sa Matthew chapter 6 verse 7 to 8, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Kasi maraming nananalangin na paulit-ulit. Amen. Ang panalangin, mga kapatid, ay hindi ritual. Ang panalangin ay relational. Mga kapatid, kasi kapag ikaw ay may relasyon sa Diyos, mayroon kang karapatan na tumawag sa Kanya. Amen. Hindi ritual ang panalangin. So ano ba yung panalangin? Yung pattern prayer na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sige, memorize nga natin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Kung minsan, kapag tayo nanalangin, nauuna yung give us today our daily bread. Pero hindi ganun ang itinuro ng ating Panginoon. Nanalangin tayo na wala na yung pagpupurit, pasasalamat, wala na yung pagsunod sa Kanya. Lagi na lang give us this day, give us this day. Laging hingi. Na wala na yung pagpuri, pagpapasalamat at pagsunod sa Kanya. Hindi ganoon ang utos ng Panginoon, mga kapatid. Sabi sa verse 8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ninyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingiin sa Kanya. Amen. Pero alam ng Diyos yung kailangan mo, yung kahilingan mo. Pero kailangan pa rin na sabihin mo sa Kanya. I-specific mo sa Kanya. Mga kapatid, kaya kung ang kahilingan mo, sabihin mo sa Kanya. Kaya sabi niya dito, ganun pa man, dapat nating matanto na nais ng ating Ama na tayo ay maging masigasig at matyaga sa ating paghingi sa Kanya. Kasi humihingi tayo, hindi lang naibigay kaagad yung panalangin, yung hinihiling mo, nagtatampo ka na kaagad. Umaayaw ka na kaagad. Dapat andoon yung pagtsatsaga, mga kapatid. Masigasig ka na makapeloship ang Panginoon. Makaniig siya para yung kahilingan mo, mga kapatid, ay Kanyang tutugunin. Amen? Kasi once na isang tao ay nakapasok na sa presensya ng Diyos, wala ka ng ibang maririnig kundi ang tinig ng Panginoon. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos, siyempre maririnig na rin niya ang tinig mo. Wala nang dahilan na hindi niya tutugunin yung panalangin mo. Amen. Pero pag ikaw ay hindi pa nakapasok sa presensya ng Diyos, kahit na isubsob mo lahat ng mga mapasukan mo lahat na trabaho, kuskus dito, kuskus doon, kung hindi mo isama ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa mo, Diyos-less yung mga pinaggagawa mo. Amen. Hindi mo makakamtan yung totoong kasagutan ng yung panalangin. Masagot man pansamantala. Amen. Kaya dapat yung sarili mo, iangkla mo sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos. I-connect mo sa Diyos. Kapag nakakonect na yung buhay mo sa Panginoon, payapa ka. Amen. Hindi ka na makakaranas ng kabalisahan, takot at pangamba. Kasi alam mo na ang Diyos may nagsusustain sa'yo. May Diyos na yayakap sa'yo. Diyos na tutugon sa panalangin mo. Amen. Mga kapatid, so, sabi niya dito, in Matthew chapter 7, verse 7 to 11, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatagpo. Kumatok kayo at kayo'y mabubuksan. Sapagkat ang bawat humiingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakasagpo, at ang bawat kumakatok ay pabubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda?
kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Binibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Amen. Sabi ng Biblia, kaya tayo hindi tumatanggap dahil hindi naman tayo humihingi. Humingi ka man, mali pa ang motibo mo. Dapat humingi ka ayon sa kalooban ng Diyos. Para hindi ka mapapahiya. Amen. Ang isang halimbawa dito mga kapatid, sabi nga dito, in Hebrew chapter 5 verse 7, ito memory verse din po natin ito. During the day of Jesus Christ on earth, He offered up prayer and petition with loud cries in thirst to the one who called, saved him from the dead, and he was heard of his reverent submission. So, mga kapatid, si Jesus talagang gumugulo siya ng panalangin. Ikaw nananalangin ka ba? O baka sakalang manalangin pag mayroon kang kailangan? O baka sa pagkain, hindi mo maipag-pray? Na isuubo muna, tapos naalala mo, iniluha mo pa. Di ba? Ganun tayo, di ba? Sa sobrang gutom mo, pagharap mo sa pagkainan, kain agad. Hindi ka man marunong magpasalamat. Tapos bigla mong naalala, binabalik pa. Tapos ang nabigkas lang, amen? In Jesus lang, amen? Mga kapatid, dapat gayahin po natin ang Panginoon. Si Jesus ay nag-alay ng panalangin. Ginawa niya ito na may matinding pag-iyak at pagluha. May nagtanong sa akin, Pastor, kapag nananalangin ka, umiiyak ka rin ba? Siyempre, umiiyak ako. Lumuluhod ako sa harapan ng Panginoon. Kasi ang tunay na lalaki, mga kapatid, ay yung marunong umiyak at lumuhod sa harapan ng Diyos. Amen. Pero yung lalaki na macho, bakapal ang balbas, pogi, pero hindi marunong umiyak at lumuhod sa Panginoon, hindi yung tunay na hindi yung tunay na tao, hindi yung tunay na lalaki. Amen. Ang tunay na lalaki ay yung marunong umiyak at lumuhod sa Panginoon. Ako yun. Amen. Kasi natawa siya kasi mataba pa ako noon. Ang laki-laki ng katawan nito tapos umiiyak. Parang ganun ang natupan ko sa isip niya. Sinabi kong, oo, umiiyak din ako. Pero sabi niya, parang napaganon. Praise the Lord. Dapat mga kapatid, ang panalangin po natin, dapat marugdog na panalangin. Mula sa ibuturan ng ating puso, mga kapatid, para mayanig naman natin yung trono ng Diyos. Amen. Kasi mananalangin ka, inimpisahan mo, tapos nag-amen ka pagkagising mo sa umaga. Hindi ganoon ang panalangin. Inimpisahan mo, bago ka matulog. Pagsayad ng likod mo sa higaan, hilig ka agad. Tapos pagkagising mo, umaga na. Amen. Yun, amen. Kakalang nag-amen. Hindi ganoon ang panalangin, mga kapatid. Amen, mga kapatid. So, sabi nga dito sa verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving. So, sinabi ni Apostol Pablo, ganito, pag ikaw ay nag-pray, meron kang worry, meron kang gustong mangyari, you have to specific in your prayer. Then we have to pray with thanksgiving, magpasalamat ka na agad. Tanong, kailan ka ba magpapasalamat pag na-receive mo ang regalo o pag hindi mo na-receive ang regalo? Ha? Tayo, ang nakasanayan po natin, pag natanggap na. Di ba? Walang tigil na papasalamat. Thank you, Jesus. Ulitin mo ulit, ha? Parang ganon. Walang tigil na papasalamat. Pero sabi ni Pablo, mga kapatid, sabi niya dito, pag meron kang prayer, magpasalamat ka na agad sa Panginoon. Because praying with thanksgiving is a voice of faith. Amen.
kay Lord, Lord, salamat. Kasi alam ko, ibibigay mo itong panalangin ko. Lord, salamat. Binibigay mo yung healing ng tatay ko. Salamat, binibigay mo yung healing ng nanay ko. Lord, salamat. Kasi yung goal ko sa buhay ay mapangyayari dahil andyan ka. So, it's a voice of faith, mga kapatid, to our Lord na yung panalangin mo ay ibibigay niya kasi andun siya. Siguro sabi ng Panginoon, wow, ang tindi naman ng faith ng anak ko. Hindi ko pa ibinibigay, pero nagpapasalamat na siya. Di ba? Ganun ang sasabihin ng Panginoon. So remember, yung babae na dinutugo ng 12 years, ano bang faith niya noon? Ano bang faith niya? Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit ay ako'y gagaling. Yun ang pananampalatayan niya. Hindi niya inasam na ilihin siya ni Jesus. Hindi siya inasam na ipanalangin siya ni Jesus. Ang pananampalataya niya, kapatid, ay mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit at ako'y gagaling. Dapat ganun ang gawin po natin. Kasi ang problema sa atin, mga kapatid, andyan na yung faith natin, hindi naman natin pinapaandar, hindi na naman natin in-exercise yung pananampalataya po natin. Kaya ang liliit yung muscles ng ating pananampalataya. I-exercise mo para naman lumaki yung pananampalataya po natin. Amen, mga kapatid. Amen. Yung babaeng nanalangin, ang hangad niya, mahawakan lang niya ang laylayan ng kanyang damit. Ganon din, mga kapatid, itong thanking God, praying with thanksgiving is a voice of faith. Amen. May kausap ba ako? Amen. Alam niyo, mga kapatid, tiyak na matutuwa ang ama na marinig niya ang kanyang mga anak na nagsasabing, Lord, salamat. Natutuwa siya, nagagalak siya. At sabi niya dito sa verse 6, present your request to God. Yung request sa Greek, etema. Etema, meaning to ask with a firm expectation. Yon ang ibig sabihin ng request. Etema sa Greek. So, di ba, napakaganda, mga kapatid, inisa-isa po natin yung mga Greek na ginamit. So, alam mo na yung ibibigay sa'yo na expected mo, yung bang nandun, yung pananampalataya mo, na yung pagpipray mo ay ibibigay ng Lord, mga kapatid. So, yon ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Kung meron kang worry, sabi niya, ilapit mo kay Lord, prayer na may pasasalamat, at yung request mo, yan, ilaglag mo na lahat yung mga listahan ng panalangin mo. Ibig sabihin nun, inaasahan mo na nasasagutin ng Diyos yung request mo. Amen. So tandaan, mga kapatid, na ang pasasalamat na ito ay, sabi dito, ihahandog kasabay ng ating mga kahilingan. Ang paggawa nito ay nagpapaalala sa atin ng iba pang mga bagay na ginagawa at ginagawa ng Diyos para sa atin. Amen. And then sabi dito sa verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. So sabi niya sa verse 7, and the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos. Ano yung kapayapaan? Peace. Sa English. Sa Greek, eirene. Hindi Irene, eirene. Ito yung kapayapaan na hindi may ibibigay ng mundo. Amen. Sabi niya sa John 14:11, peace I live with you, and my peace I give you. I do not give to you as the world give. Yung sabi ng Biblia, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen. In John 16:33, sabi niya, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Huwag kang mabagabag, huwag kang mabalisa, mga kapatid. Habang nandito ka sa balat ng lupa,
Pag alam mo na kasama mo ang Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Sapagkat napagtagumpayan na ng Diyos ang sanlibutan, mga kapatid. Amen. So, yung kapayapaan ng Diyos, once you give everything to the Lord, nagbigay ka kay Lord, Lord, ito yung concern ko. Lord, ito yung kailangan kong healing. Lord, ito yung kailangan kong amount. Meron kang bayarin. Meron kang problema sa pamilya. Meron kang problema sa trabaho, mga kapatid. At idinitalye mo. And you thank God, Lord, salamat kasi alam kong kikilos ka. Tapos talagang expected mo na mangyayari. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos na parang ang smooth ang lahat. Amen. So yun, mga kapatid. So yan yung totoong panalangin na may roong puso. Amen. Yung iba kasi, yes, nanalangin. Nanalangin sila, pero parang suntok sa buwan. Teka nga. Nanalangin, basta masabi lang kung gusto niyang sabihin. Pero hindi yon marugdog na panalangin. Amen. So, pag ikaw nakita mo talaga yung prayer mo nang galing sa puso mo at nakakonect ka sa Diyos, mapayapa ka. Payapa ka, mga kapatid. Yung totoong prayer kasi, ganito, yung you lift up everything to the Lord, and then yung nag-amen ka na, alam mo na si Lord kumilos at yung panalangin mo ay magkakaroon ng resulta. Di ba? Dapat ganoon ang prayer natin. Kaysa yung nanalangin ka, Lord, ito yung karamdaman ito yung karamdaman ko. Lord, ito yung goal ko. Pero pagkatapos, bigla mong binawi. Saan nga pala ako kukuha? Saan nga pala ako uutang? Saan nga pala ako pupunta? Binawi mo agad. Hindi ganoon ang prayer. Amen. Ang totoong prayer, you lift everything to the Lord. Amen. Sabi na sa verse, sa 1 Peter 5:7, yung ginamit nila Pedro dito, na Greek, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, kasi yung ang ginamit nila Pedro, alam natin na si Pedro ay isang mangingisda, naghuhuli ng isda sa dagat. Kaya sabi niya, ang ginamit niya, cast all your anxiety. Parang ganito ang sinasabi ni Pablo, ay ni Pedro. Ihagis mo kay Lord ang problema mo. Ano man yung concern mo, ano man yung worries mo, at bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Ganon ang sinasabi ni Pedro. Cast all your cares. Cast all your anxiety. Amen? Sabi niya dito sa verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Sabi niya, ngayon, yung kapayapaan ng Diyos, mapapasayo at di mo maintindihan. Bakit kaya? Dahil punong-puno ka pa rin ng takot at pangamba. Marami ka rin problemang pinagdadaanan. Amen. So sabi niya, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Ngayon, nung naalala mo na ikaw ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos at nanalangin ka, naalala mo na ikaw ay talagang sinasamahan ng Diyos, nagiging kalmado ka. Kahit na marami ang problema na pinagdadaanan, pero nung ikaw ay nanalangin, naging kalmado ang sitwasyon mo. Amen. Sabi niya, will guard your hearts and your mind. Mga kapatid, remember, everything is from the heart. Yung takot sa puso, kasi yung andyan yung emotion, andyan yung will. Amen. Sa ID1 auto, andyan yan. Kasi yung soul po natin, andyan yung mind, will, emotion. Andyan sa puso po natin lahat. Dahil nag-pray ka, binigyan ka ng kapayapaan, yung kapayapaan na yan, parang gwardya na binabantayan yung puso mo. Amen. Yung worries, hindi na papasok sa puso mo. Kasi, binigyan ng kapayapaan ng Lord yung puso mo.
para i-block lahat ng takot, lahat ng concern, lahat ng worry, lahat ng fear. Block na yan, mga harangan na yan, hindi na makakapasok ang pangamba sa puso mo. Amen. So, the moment you bring all those things to the Lord, mga kapatid, whatever it is, and you pray wholehearted to the Lord, and you thank Him, and you expect God will move, may kapayapaan ka, kapatid. Amen. May kapayapaan ka. So, kapayapaan na parang gwardya yan. Binabantayan na yung puso mo. Na binabantayan yung pinto ng puso mo, binabantayan ng buhay mo para hindi ka na mag-worry. Yun ang binabanggit ko dito. So kapatid, anuman yung worry mo ngayon, give it all to the Lord. Amen? Amen. May worry ka ba sa family? May worry ka ba sa trabaho? Yung iba, yung anak ko, baka hindi na makapagtapos. Yan lagi natin iniisip. Paano ko siya masusuportahan? Paano pag wala na akong trabaho? Kapatid, lahat ng worry na yan, ibigay po natin sa ating Panginoon. Amen. So, remember, prayer is an act of faith. Why? Kasi kaya ka na nagpre-pray, alam mo na mayroong Diyos na makikinig sa'yo. Alam mo na mayroong Diyos na makikinig sa panalangin mo. Alam mo na mayroong Diyos na sasagot kung ano man yung pinagdadaanan mo. At mayroong Diyos na yayakap sa iyo. That is prayer, mga kapatid. Praying is a sign of faith. Kaya sabi dito sa verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind. Sabi niya, hindi mo na iniisip kung ano ang mangyayari sa paligid mo. Panatag ka. Hindi na papasok sa iyo yung worry. Amen. Kaya sabi niya dito, sabi ni Lord, anak, matulog ka na. Ako na ang bahala sa iyo. Gisingin mo yung katabi mo. Amen. Pagigising yung katabi mo. Sabi niya, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Yon ang maganda ron, mga kapatid. May Kristo na bahala sa atin. May Kristo na namatay para sa atin. So mga kapatid, do not worry. The future, money, job security, health, whatever it is, do not be anxious, mga kapatid. Huwag po tayong mag-worry. Amen? So, darama tayo sa application. Yung pray, ginawa kong acronyms. So, yung letter P, sabi niya dito, put your trust in God. Ano man yung problema mo, ano man yung worry mo, ano man yung takot mo, ilagay mo yan sa kamay ng Diyos na alam mo na nagmamahal sa iyo. Amen. Kasi minsan halimbawa sa trabaho, ang trust nila, dahil masyadong madikit dun sa may-ari ng kumpanya. Madikit dun sa boss. Kaya ang yabang-yabang niya. Ang trust niya, ang doon sa kanyang ninong, sa kanyang ninang. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Diyos lang po tayo magtiwala. Amen. Amen. Sabi niya sa Psalms chapter 20 verse 7, some trust in chariot and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Sa Diyos lang po tayo pwedeng magtiwala. Amen. Sa Diyos lang po tayo pwedeng magtiwala. Sa letter R, rest in the Lord. Sabi niya sa Matthew 11:28, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan ng iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, so yung pagod na pagod ka na, yung durog na durog ka na, anong sabi ni Lord?
Bubuuin kita. Pagpapahingahin kita. Sabi nga, pag durog na po tayo, puro problema na lang, balisang-balisa ka. Ang iniisip mo, wala nang kokop-kop sa'yo, wala nang tutulong sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, anak, punta ka rito, pagpapahingahin kita. Come to me, all you are weary and burdened. Hindi tayo tinawag ni Lord nung tayo ay malakas, nung tayo ay sikat, nung tayo ay mayaman. Mga kapatid, yan ang isipin po natin, tinawag tayo ng Diyos. God is calling us to the lowest time of our life. Tinawag na tayo nung tayo, isang lubid na lang yung pipirma at tayo po ay babagsak na. Doon tayo sinagip ng ating Panginoon. Yung bang wala nang kumikilala sa'yo, ang tingin mo, iniwan ka na ng mahal mo sa buhay, iniwan ka ng yung anak mo, iniwan ka ng asawa mo, dahil yung asawa mo nangaliwa, hindi lang nangaliwa, nanganan pa. Kaya, balisang-balisa ka. Sabi ng Lord, anak, lumapit ka sa akin, pagpapahingahin kita. Amen? Sabi niya sa verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am a gentle and humble in heart, and you will find what? Rest for your soul. Amen. In verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Now, ano ba yung yoke? Akala ng iba, yung yoke na yon, yung pula ng itlog. Yun ang yoke din yun. Amen. Egg yoke. Yoke din yun. Pero ang yoke na binabanggit dito, yung nilalagay sa dalawang baka o dalawang kalabaw. Amen. Na ipinapatong dito sa kanyang liig. Dalawa yan. Isang malaki, isang maliit. Amen. So, ang case natin, mga kapatid, akala natin sa ganitong setup, dalawa kayong magbubuhat. Hindi po. Isa lang po ang magbubuhat niyan. Yung mas malaki. Amen. At sabi dito, at sa case natin, if God said us to carry His yoke, sabi niya, ibig sabihin, God is more powerful. Ang gagawin lang po natin ay sumama sa Kanya, sumunod sa Kanya, mga kapatid, at ang Diyos ang bahala. Amen. Sumunod lang po tayo. And letter A, sa pray, ask God. Humingi ka sa Diyos. Kapatid, hindi ko alam kung ang iyong pinagdadaanan ngayon. Hindi ko alam kung yan ay finances. Hindi ko alam kung healing yan o sa relationship. Whatever the worries that you have right now, kapatid, isa lang ang pwede mong gawin. Ask God. Amen. Matthew 7:7, sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen, mga kapatid. So, kaya hindi, sabi sa James 4:2, kaya hindi nyo nakakamtan ang mga ininanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ano ba yung hinihingi mo sa Kanya? Pinag-pray mo ba? Mga kapatid? Nananalangin ka ba? May utang ka ba na kailangan mong bayaran? Meron bang destination na gusto mong puntahan? May negosyo ka bang na gustong buksan? Amen. Tanong, pinag-pray mo na ba? Did you ask God for it? Did you trust God for it? Did you rest in God for it? Mga kapatid, kung minsan nagagalit po tayo, kung hindi natutugunan kaagad, nasagot agad ang ating panalangin. Bakit? Hindi naman po natin in-specific kung ano yung kahilingan po natin sa Kanya. Kagaya yung sa verse 6, very specific dapat ang ating panalangin sa Kanya. Present your request to God. So whatever that bothering you, kapatid, right now, kapatid, ask God. Mangusap ka sa Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. And then lastly, mga kapatid, sabi sa letter Y, yearn on God's promises. Hold on to God's promises. Ito memory verse din natin. Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.
Ano man daw ang hingiin natin sa panalangin, makukuha natin yon kung meron tayong pananampalataya. Mga kapatid, gaya ng babaeng dinudugo ng 12 years. Amen. So, question. Have you prayed for it? Yan ang problema eh. Nanalangin ka ba? Ipinanalangin mo ba yan? Have you prayed for maging maayos ang finances mo? Ipanalangin mo ba yan? Have you prayed for na magkaayos kayo ng asawa mo? Ipinanalangin mo ba yan? Amen. O sinabi mo, sana, kung ganda na. Di ba? Ipinanalangin mo na magkasundo kayo, magkaayos kayo. Mga kapatid, kung ipinag-pray mo yan, makukuha mo yan kung may pananampalataya ka. Amen? So, kapatid, dahil ngayon ay second Sunday, dapat noong nakaraang Sunday, i-celebrate po natin ang ating Lord's Supper. Kaya lang, mayroon tayong bisita, kaya ngayon po natin gaganapin. Amen? Amen. So, tayo po itong ngayong lahat.